Dumarami ang kaguluhan sa China. May mga bagong protesta na sumiklab sa mga pangunahing lungsod kung saan daan-daan ang nagtipon at sumisigaw. Gusto namin ng kalayaan. Mga walang laman na shopping mall, kalahating bakanting mga apartment complex at mga inabandonang construction site. Iyos mga dito ay palitin na niting krisis sa merkado ng ari-arian ng China. Ito talaga ang malaking alalahanin sa gitna ng lahat ng mga paghihigpit. Kung makakakita ba tayo ng kawalang tatag sa pananalapi o hindi. Kung madbaya ang ekonomiyang China na malawak ang magiging epekto nito sa buong mundo. The first pag-ispil mabuti ng mundo sa bando ito magtutungo sa Beijing. Nahaharap ang China sa malaking krisis sa utang na nagdudulot ng matinding problema sa CCP. Lumabas na ang mga proyektong itinuturing na mararangya ng China tulad ng kanilang high-speed trains, ngunit sa katunayan ay mga palpak at magastos na sumisira sa ekonomiya nito. Noong 2025, lumampas sa 300% ng taunang kita ng China ang kanilang kabuang utang. Parang may utang ka na katumbas ng 3 taong sweldo mo. Nakakabaliw, di ba? Sobrang sama na ng sitwasyon. Kaya ang mga elite ng China ay palihim ng naglalabas ng pera mula sa bansa dahil malapit nang bumagsak ang lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang hindi pa nabubunyag na kwento ng utang ng China at ang epekto nito sa ating lahat. Sa buod, may malaking utang ang China na patuloy na lumalaki. Noong 2025, ang kabuuang utang ng bansa, pampubliko at pribado, ay mahigit 53 trilyon. Kabilang dito ang utang ng gobyerno, korporasyon, sambahayan, at mga local government financing vehicles. Noong una, karamihan ng pera ay nakalaan sana para sa mga kikitang proyektong pang-infrastruktura. Ngunit nabigo ito tulad ng makikita mo mamaya. Ikinababahala ng mga eksperto na kung hindi mahahawakang maigi ang utang, maaari itong magresulta sa pandaigdigang krisis pinansyal at resesyon sa ekonomiya. Mabuti na lang, sumusubok ang China na ayusin ito sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanilang mga utang at pagtulong sa mga lungsod na bayaran ang mga lumang utang. Pinahihintulutan din nila ang gobyerno na mangutang pa ng hanggang 4% ng kita ng bansa upang mabawasan ang tindi ng problema. Iyan ay pagtaas ng 25% mula noong 2024 na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang usaping ito. Kung makakatulong man yan o hindi, ibang usapan na iyon. Bago natin talakayin ang tugon ng China, kailangan nating alamin kung saan nanggaling ang utang na ito. Hindi ka basta-basta nagigising na may utang na $1 trillion. Para masagot yan, simulan natin sa pinakamalaking dismaya, ang high-speed railway. Hindi ito paboritong paksa. Malamang na karamihan sa inyo ay hindi pa narinig ito. Ito ay dahil ang CCP ay gumagastos ng milyon-milyon para itulak ang propaganda tungkol sa high-speed trains at itinatago ang mga negatibong aspeto ng mga ito. Kung matutulungan ninyo kami na maipalaganap ang kamalayan tungkol sa paksang ito, malaki ang maitutulong nito sa paglaban sa SCP. Maglaan lang ng isang saglit at pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Sige, simulan na natin. Noong 2008 nang maranasan ng mundo ang matinding resesyon, nahirapan ng China. Bumagsak ang ekonomiya ng mundo, mga pabrika'y nagsara, at milyon-milyon ang nawalan ng trabaho. Tumutol ang China na manatiling nakatingga. Kaya nagtayo sila ng pinakamagarbong sistema ng tren. Ang high-speed railway ng China ay hindi lang tungkol sa mabilis na paglalakbay sa buong bansa. Isa itong pagpapakita ng kapangyarihan. Naging madali ang paglalakbay at mas napalapit ang bansa sa isa't isa sa pangangasiwa ng sentral na pamahalaan. Ang plano ay hindi lang para sa mga tren, kundi para matiyak na lahat ay konektado at maayos ang daloy. Nagawa nila ito dahil ang railway network na ito ngayon ang pinakamalaki sa buong mundo na umaabot ng 8 kilometro o humigit kumulang 48,000 kilometro. Sa pagtatapos ng 2025, inaasahang aabot ito ng mahigit 31 kilometro or 50,000 kilometro. Para sa kaalaman ng lahat, parang pinalibutan mo ng rails ng tren ang buong mundo. Ang mga tren na ito ay nagdudugtong sa halos lahat ng pangunahing lungsod. Pinaiikli ang biyahe mula isang araw patungong ilang oras na lang. Bukod sa pag-uugnay ng buong bansa, ginamit ng China ang proyektong ito para pasiglahin ang ekonomiya matapos ang krisis sa pananalapi. Pinalakas ng gobyerno ang pangangailangan para sa semento at bakal, kaya milyon-milyong tao ang nabigyan muli ng trabaho. Nagbukas ng switch para pasiglahin ang industriya, lutasin ang kawalan ng trabaho, at panatilihing umiikot ang pera.
Subalit makalipas ang ilang taon, nagdulot ng malaking problema ang high-speed railway nang hindi ito naging tugma sa inasahan. Tutulungan natin ang bawat problema ng unti-unti. Uumpisahan natin sa mga problemang pinansyal na talagang nakaka-stress. Ang pinakamalaking problema sa high-speed rail ng China ay ang labis na pagkakautang nito. Ang pagpapatayo ng lahat ng mga rails, magagarang bagong istasyon ng tren, at makikinis na tren ay nangangahulugan ng pag-utang ng napakaraming pera. Ang tunay na kabuuang gastos ng high-speed rail network ng China, kabilang ang konstruksyon, utang, interes at subsidya, ay malamang na nasa 1.5 hanggang 2.5 trilyon, na posibleng umabot sa 3 trilyong dolyar pagsapit ng 2035. Sobrang laki ng mga gastusing ito. Bagamat medyo mababa ang gastos sa konstruksyon na nasa 17 hanggang 21 milyon kada kilometro, ang bigat ng utang ay umaabot sa 1 hanggang 1.5 trilyong dolyar. Marami sa mga rutang ito ng tren ay hindi kumikita ng sapat para mabayaran ang sariling gastos. Ang perang kinikita mula sa pagbebenta ng tiket ay inaasahang makakatulong sa pagbabayad ng mga gastos. Ngunit maraming linya ng rails ang kulang sa mga pasahero. Bilang halimbawa, ang isang linya ng tren sa Gansu, China, ay maaaring may mga tren na tumatakbo ng halos walang laman. Kulang ang kita mula sa benta ng tiket para sa kuryente ng mga tren, lalo pat malaki ang utang na ginamit para itayo ang mga ito. Kaya naman, taon-taon ay nalulugi ng 10-20 bilyong dolyar ang kumpanya ng rails ng China. Napakalaking halaga nito para sa isang negosyo. Ang suliraning ito sa pera ay hindi lang problema ng China Railway. Nang magsimula ito, tumulong ang mga lungsod at probinsya na magbayad para sa mga linya ng tren bilang pamumuhunan. Inaasahang makakatulong ang high-speed rail sa maliliit na bayan at mahihirap na lugar sa pamamagitan ng koneksyon nito sa malalaking lungsod. Layunin ng mga tren na magdala ng trabaho at bisita sa mga lugar na lubhang nangangailangan ng tulong. Ngunit noong 2025 iba ang sitwasyon para sa karamihan. Ang Beijing, Shanghai at Guangzhou ang may pinakamaraming tren sa mga pinakaabalang istasyon, kaya sila ang talagang umuunlad. Pero minsan, dehado ang maliliit na bayan. Tumahimik na ang maliliit na lugar kaysa dati dahil lumipat ang mga tao at negosyo sa malalaking lungsod kung saan mas madali ang transportasyon. Parang hinihigop ng mga tren ang sigla mula sa mga bayang ito imbes na tulungan silang umunlad. Dahil dito, nalubog ang mga lokal na pamahalaan sa matinding problema na umabot sa trilyong yuan ang utang ng walang kitang pambayad sa malalaking obligasyon. Dahil sa hindi ganap na paggamit, hindi lang nalulugi ang kumpanya ng riles, kundi nagsimula na rin itong bumagal sa pagtatayo ng mga bagong linya. Noong 2021, itinigil ang paggawa sa 270 kilometrong linya na mag-uugnay sa Xinan, kabisera ng silangang Shandong Province ng China at Zhaozhuang sa timog ng probinsya. Ang proyekto ay may halagang 100 at 30 bilyong yuan malamang na napagpasyahan nila na wala silang pondo para dito at hindi na nila mababawi ang pera kahit pa ituloy nila ito. Dahil sa malaking utang ng China, napakahalaga ng tamang pamamahala ng pera ng lokal na pamahalaan. Ang pagkabigong pamahalaan ng utang, tulad ng sa China Railway at mga lokal na pamahalaan, ay may posibilidad na magdulot ng problema sa ekonomiya ng bansa. Bukod pa rito, ang problema sa tren at ang krisis sa utang nito ay lalong lumala dahil napakamahal din magpatakbo ng mga high-speed na tren na ito. Kailangan nila ng espesyal na rails na kayang tumanggap ng mabilis na takbo, high-tech na sistema, at maraming kuryente. Kaya naman, halos triple ang gastos sa pagpapatakbo ng mga ito kumpara sa mga karaniwang tren na mas mabagal. Kahit na may mga pasahero ang mga tren, mahirap pa ring kumita ng sapat para masakop ang mga gastos. Ito ay nagdulot ng panibagong problema para sa mga mamamayan. Dahil sa gastos sa pagpapatakbo ng mga tren, napakamahal na ng mga tiket ngayon. Para sa maraming karaniwang tao, lalo na sa mga kapos sa pera, masyadong mataas ang halagang iyon. Ang tiket sa mabagal na tren ay maaaring 20 yuan, pero ang high-speed na tren ay maaaring umabot ng 100 yuan o higit pa para sa parehong biyahe. Iyon ay malaking pagkakaiba para sa mga may ordinaryong trabaho tulad ng magsasaka o tindero. Ang high-speed rail systems ng China ay may nakatagong malaking problema sa likod ng makinang infrastruktura nito. Nakakaharap ng mga issue sa kaligtasan na hindi lang maliliit na aberya. Naging sanhi ito ng maraming problema at karagdagang gastos na lumala pa ang utang ng riles ng China. Noong 2011, nagkaroon ng matinding aksidente ng tren sa Wenqiao. Nagbanggaan ang dalawang high-speed na tren dahil sa kidlat na nakaapekto sa signal system. Napakasama ng nangyari, 40 tao ang namatay at halos 200 pa ang nasugatan.
Nagulat ang mga tao at napaisip kung talagang ligtas ba ang mga sobrang bilis na tren na ito. Kumilos agad ang gobyerno. Pinabagal nila ang mga tren mula 300 at 50 km/h pababa sa 300 at pansamantalang ipinatigil ang pag-aproba ng mga bagong proyektong pangriles. Bagamat hindi ito mukhang malaki, nangangahulugan ito ng mas mahabang biyahe na ikinainis ng mga pasahero at nagbunga ng mas kaunting nais sumakay sa tren. Mas kaunting pasahero ay mas mababang kita. Isang problema lalo na kung marami kang utang. Kailangan pa rin nilang magsagawa ng maraming safety check sa buong network. Ang mga ito ay mahal. Inspeksyonin ang libu-libong kilometro ng rails at mga kagamitang dapat tatagal ng ilang dekada. Malaking gastos ito at pera itong hindi naman planong gastusin ng kumpanya ng rails. May mga issue sa pagtatayo ng ilang rails at tulay, tulad ng pagkatipid sa pamamagitan ng paggamit ng mababang kalidad na materyales ayon sa ilang kwento. Ilang taon na ang nakalipas, natuklasan nila na ang ilang haligi ng tulay sa Shandong ay masyadong maikli kaysa sa dapat. Ito ay malaking banta sa kaligtasan na maaring humantong sa sakuna. Milyon-milyon ang halaga ng pagbaklas at muling pagtatayo para maayos ang mga ganyang bagay. Para masiguro ang kaligtasan ng mga tren, naglaan ang mga riles ng malaking pondo para sa mga artificial intelligence system na real-time na nagbabantay sa rails. Nakatutulong ang mga sistemang ito na mabawasan ang mga problema gaya ng pagkasira ng rails, ngunit mahal din ang pag-install at pagpapatakbo nito. Ang lahat ng dagdag na gastusin mula sa pagpapabagal ng tren, pag-aayos ng palpak na konstruksyon at pagbili ng bagong teknolohiya ay nagkakapatong-patong. Malaki na ang utang ng rails ng China at pinapahirap pa ng mga safety na ayos ang pagbabayad nito. Pag-aayos ng bangka habang lumulubog ito ay walang saysay. Ngayon, kung hindi pa sapat ang mga isyu sa kalikasan, pag-usapan naman natin ang isa pang malaking problema, katiwalian. Talagang malaking gulo ito at matagal nang nauubos ang pera ng sistema ng rails dahil dito. Layunin ng administrasyon ni Trump na tiyakin ang seguridad ng ating supply chains mula sa China at protektahan ang pambansang seguridad. Mahalaga sa ating pambansang seguridad ang pagtiyak sa akses natin sa tanso. Ang tanso ay kilala bilang bagong langis. Ito ay nasa sentro ng kinabukasan ng Amerika at hindi ako maaaring maging mas positibo patungkol dito, lalo na kapag pinagsama ito sa ginto. Tumaas ang demand sa tanso, ngunit hirap makasabay ang supply. Ito ang naging dahilan para lagdaan ni Pangulong Trump ang mga makasaysayang executive order na magpoprotekta sa produksyon at pagmimina ng tanso sa United States. Sa sukatang 1 hanggang 10, ako ay 10-10 pagdating sa lokal na produksyon ng tanso sa United States. Dito pumapasok ang simpleng common sense ng supply at demand sa aking bullish na pananaw. Inaasahang aabot sa rurok ang pandaigdigang produksyon ng minahan sa taong 2026 na may tinatayang 700,000 toneladang kakulangan sa 2025 pa lang. Ang kakulangan ng pamumuhunan sa mga bagong minahan ay nagdulot ng kakapusan sa supply. Ngayon, gaya ng nasabi ko, panahon na para maging positibo at mausisa tungkol sa sektor at metal na ito. Inaapektuhan ng digmaang pangkalakalan ng United States ang pandaigdigang supply chain ng tanso. Ang China, na nagkokontrol ng 50% ng pandaigdigang smelting, ay humaharap sa mga hamon sa pag-export. Ang investigasyon ni Trump sa pag-aangkat ng tanso, na layuning palakasin ang pambansang seguridad, ay nangunguna sa isang pandaigdigang revolusyon sa pagmimina. Gusto kong tunay nating maunawaan ang lawak ng oportunidad na ito sa pagmimina ng tanso sa lupa ng United States. Ito mismo ang iniisip ng administrasyon tungkol sa tanso. Umastang mga industriyang Amerikano sa patanso at dapat itong gawin sa Amerika. Walang exemption, walang exception. Kapag nagtatayo ng isang napakalaking proyekto gaya ng high-speed rail network, napakaraming pera ang umiikot. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat ng pera ay napupunta kung saan dapat. Noong panahon ng mabilis na pagpapatayo ng mga tren sa China, ilang makapangyarihang pinuno ang nakakita nito bilang pagkakataon para kumita agad. Isa sa pinakamalaking iskandalo ay kinasangkutan ni Liu Zhijin, dating pinuno ng Ministeryo ng Rails. Isa siyang malaking tao. Siya talaga ang utak sa likod ng pagpapalawak ng rails. Pero noong 2011, nahuli siyang tumatanggap ng suhol. Nakapagbulsa siya ng milyon-milyon sa pagbibigay ng kontrata ng tren sa mga kaibigan niya o sa paghingi ng porsyento sa mga kasunduan. Natuklasan ng mga investigador na may 5 bilyong yuan o halos 700 milyong dolyar sa mga kaduda-dudang transaksyon sa Beijing-Shanghai na linya.
Iyan ay pera na sana ay ginamit para sa mga rail projects o pambayad ng utang. Pero sa halip, basta na lang itong nawala. Natuklasan ng mga auditor ang iba't ibang uri ng kaduda-dudang gawain tulad ng peking resibo at mga kumpanyang sobra ang singil para sa mga simpleng bagay. Hindi ito mga iisang insidente lang. Halimbawa, minsan silang gumastos ng halos 3 milyong dolyar para lang sa isang 5 minutong video na ipapakita ang rails ng tren. 3 milyon para lang sa isang video. Yan ang klase ng pag-aaksaya ng pera na nangyayari kapag may mga taong kumukuha ng pera sa ibabaw. Dahil sa korupsyon, mas mahal ang pagpapatayo ng mga linya ng tren kaysa sa dapat na nag-iwan ng malaking pasanin sa mga lokal na pamahalaan para bayaran. Ang lihim na kasunduan ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. Madalas, pinipili nila ang mga kumpanyang hindi kwalipikado para sa trabaho. Ito ang dahilan ng mababang kalidad ng mga proyektong nabanggit ko na nangangailangan ng muling pagkukumpuni at nagdudulot ng mas malaking gastos. Dahil sa dami ng perang nasayang, nahihirapan ang kumpanya ng rails kumita para mabayaran ang kanilang mga utang. Halos 1 trilyong dolyar na ang utang nila ngayon. Karamihan ay dahil sa mga kadududang gawain na ito. Patuloy na tumutulong ang gobyerno. Pero ibig sabihin lang nito na ang mga nagbabayad ng buwis ang sumasalo ng gastos at nadadagdagan pa ang utang ng bansa. Isa itong malupit na siklo. Pinapamahal ng korupsyon ang mga proyekto sa railes, kaya lumalaki ang utang at mas nahihirapan ang China na panatilihing matatag ang ekonomiya nito. Sa gitna ng mga isyu sa seguridad at korupsyon, ang sistema ng railes ay tila isang higanteng hukay na patuloy na nagpapalubog sa bansa sa problemang pinansyal. Para mas maipakita ang lawak ng problema ng mga pumapalyang tren, talakayin natin ang isang pondo na tumulong sa pagpapatayo ng rails sa China. Noong 2014, sinimulan ng gobyerno ang China Railway Development Fund para makalikom ng pondo para sa mga high-speed na tren. Nag-invest ang mga bangko at malalaking kumpanya sa pamamagitan ng pagbili ng bonds na nagbigay ng hanggang 5.78% na interes noong 2014. Mukhang magandang alok iyon dahil sinuportahan ng gobyerno. Pero noong 2020, tumama ang coronavirus disease, 17 pandemya at bumagsak ng mahigit 50% ang bilang ng mga sumasakay sa tren dahil sa mga lockdown. Ang China State Railway Group, na siyang nagpapatakbo ng mga tren, ay nalugi ng malaki. Nahihirapan ang Railway Development Fund na bayaran ang ipinangakong interes at pagsapit ng 2020 3.77% na lang ang naibayad ng bond. Mas kaunti ang kita ng mga investor kumpara sa kanilang inaasahan. Dahil sa suporta ng gobyerno, hindi sila nawalan ng lahat. Noong 2022, halos 1 trilyong dolyar na ang utang ng kumpanya ng tren. Dahil dito, nagduda ang ilang mamumuhunan sa kumpanya ng tren at iba pang proyekto ng gobyerno. Kapag kaunti ang tiwala, mas mahirap manghiram ng pera ang mga kumpanyang ito na maaaring magpabagal sa ekonomiya ng China. Malaking bagay ang pagkawalan ng tiwala, ngunit hindi lang ito ang naging epekto ng gulo sa tren sa China. Gumagastos ang gobyerno ng malaking halaga para hindi malugi ang kumpanya ng tren. Hindi nila pwedeng hayaang bumagsak ito dahil pag-aari ng estado at kapag nangyari, masama ang dating nito. Noong 2025, nangutang sila ng karagdagang 300 bilyong yuan o mahigit $41 bilyon sa mga bagong bond ng tren. Nagtaas din sila ng budget deficit upang matakpan ang iba't ibang utang, kabilang ang mga tren. Pera iyon na sanay nagamit sa mga paaralan, ospital o pagkumpuni ng kalsada. Sa halip, ginagamit ito para bayaran ang lumang utang o panatilihing operasyonal ang mga tren. Mas kaunti ang pera para sa mga guro, doktor o bagong tulay na nagpapahirap sa buhay ng karaniwang tao. Kaya naman itong mga nakaraang taon, mas marami na tayong nakikitang mga tao na nagsasalita. 10,000 retiradong Tsino ang nagprotesta sa mga kalsada ng Wuhan laban sa gobyerno dahil sa pagbabawas ng kanilang benepisyong medikal. Sa totoong estilo ng isang autoritarian, nagpadala ang mga autoridad ng CCP ng mga pulis. Tingnan ninyo ito. Video ng Chino. Video ng Chino. Video ng Chino. The video ng Chino. Video ng Chino, yeah. Video Chino. Video ng Chino.
Kapag patuloy na pinupondohan ng gobyerno ang mga naluluging negosyo tulad ng reels, hindi na nito matutulungan ang ibang mas nangangailangang bahagi ng ekonomiya. Hindi lang gobyerno ang apektado, kundi pati mga manggagawa at industriya. Noon, malaking pinagkukunan ng trabaho ang paggawa ng mga rails ng tren at istasyon. Bawat kilometro ng high-speed rail ay maraming trabaho para sa mga manggagawa ng bakal, semento at paglalatag ng rails. Dati, ito ang lifeline ng mga manggagawang ginamit ng gobyerno para panatilihing buhay ang ekonomiya. Pero ngayon, dahil maraming linya ng tren ang nalulugi, may ilang proyekto na pinabagal o kinansela. Ibig sabihin nito, mas kaunti ang trabaho sa bakal at konstruksyon. Apektado ang mga pabrika ng bakal para sa riles ng tren dahil bumaba ang demand. Nahihirapan ng makahanap ng trabaho ang mga construction worker na dating may regular na kita. Mahirap ito para sa mga pamilyang nakadepende sa trabahong iyon para sa kabuhayan. Noong unang quarter ng 2025, umabot sa 5.3% ang unemployment sa mga lungsod, bahagi na rin ng pagbagal na ito. Kapag nawalan ng trabaho ang mga tao, mas kaunti ang kanilang ginagastos na nagpapabagal sa ekonomiya at nagpapalala sa problema ng utang ng China. Tulad ng chain reaction, ang problema sa rails ay naaapektuhan ang mga manggagawa, ginagastos nila at ang buong bansa. Kaya, ano ba talaga ang kabuuang larawan dito? Ang sistema ng riles ay dapat sana'y simbolo ng lakas ng China, pero nauwi ito sa isang pinansyal na bangungot. Ang rails ay hindi lang problema ng tren, isa itong malaking hadlang sa landas ng China sa pagsasaayos ng kanilang pananalapi, at nadadamay nito ang maraming tao. Gayunpaman, hindi lamang ang mga high-speed na tren ang nag-aambag sa problema ng utang ng China. Dumaranas din ang China ng lubhang matinding krisis sa real estate. Noon, ang real estate ay isa ng gintong tiket para sa ekonomiyang Chino. Bumubuo ito ng halos 1/4 hanggang 1/3 ng paglago ng bansa, na napakalaki kung iisipin mo kung gaano kalaki ang ekonomiya ng China. Dahil sa pagdami ng tao sa mga lungsod, maraming apartment ang itinatayo ng mga developer para matugunan ang pangangailangan. Patok ito sa mga local government unit dahil malaki ang kita nila sa pagbebenta ng lupa sa mga developer na ito. Nakatulong ito sa pagpopondo ng mga kalsada at paaralan. Para sa karamihan, ang pagbili ng bahay ay isang ligtas na paraan para mamuhunan ang kanilang ipon, tulad ng isang bank account na lumalago sa paglipas ng panahon. Nangutang ng malaki ang mga developer sa mga bangko para ipagpatuloy ang kanilang mga proyekto. Masaya namang nagpapautang ang mga bangko. Tila hindi mapipigilan ang merkado ng mga ari-arian, kaya panalo ang lahat. Oh, yun ang akala ng lahat. Ngunit ang pangungutang at pagpapatayo ng gusali ay nagdulot ng malalaking suliranin. Noong 2020 napagpasyahan ng gobyerno na lumalala na ang sitwasyon. Nakita nila na may nabubuong housing bubble, sobrang taas ng presyo, at labis na ang inutang ng mga developer. Kaya nagpatupad sila ng mga patakarang 3 pulang linya para limitahan ang laki ng utang na maaaring kunin ng mga developer. Layunin, pababain ang init ng merkado at gawing mas abot kaya ang mga bahay. Pero nagkaroon ito ng hindi magandang epekto. Ang mga developer tulad ni Evergrande, na may utang na higit sa 300 bilyong dolyar, at Country Garden, na may halos 100 at 70 bilyong dolyar na utang, ay naipit sa kakulangan ng pera. Nang bumagal ang bentahan ng mga bahay, hindi na sila makapagbayad ng mga bayarin dahil hindi na sila makautang at kulang na ang pera nila. Marami ang nagsimulang mag-default, ibig sabihin hindi na nila kayang bayaran ang kanilang mga utang o ang mga bondholder. Noong 2021, nag-file ng bankruptcy protection ang higanteng kumpanya sa real estate na Evergrande. Ang Country Garden, isa pang higante, ay muntik ng mag-default noong 2023 ngunit nakaiwas sa huling minutong bayad. Malalaking kumpanya ang mga ito kaya't ang pagbagsak nila ay lubhang nakapagpagalaw sa ekonomiya. Kapag ang mga higante ay nadapa, hindi lang nila problema iyon, kundi ng lahat. Maaaring nagtataka ka ngayon kung bakit ito mahalaga sa krisis sa utang ng China. Kapag hindi nakabayad ang mga developer, domino effect ito. Nawawalan ng pera ang mga bangko at mamumuhunan na bumili ng kanilang mga bond. Maraming ordinaryong namuhunan ng ipon nila sa wealth management products na nakaugnay sa real estate, inakala nilang ligtas ang mga ito. Kung hindi makabayad ang mga developer, naaapektuhan ang mga ipon at nawawalan ng tiwala ang mga tao sa sistema. Karagdagan pa, ang libu-libong hindi natapos na apartment ay nag-iwan sa mga bumili na walang natanggap sa kabila ng pagbabayad ng buo. Ang mga issue sa real estate noong 2022 ay nagdulot ng ilang bumibili ng bahay na huminto sa pagbabayad ng kanilang mortgage bilang protesta na nagdagdag ng pressure sa mga bangko. Ang malalaking problema sa lumaking merkado ng real estate ay kumakalat na nagpapahirap sa pagpapautang ng mga bangko at paggastos ng mga tao. At kapag umatras ang mga bangko at mamimili, bumabagal ang buong ekonomiya na nagpapahirap sa pamamahala ng utang.
Tulad ng problema sa utang ng tren, ang mga lokal na pamahalaan ang muli nasa gitna ng kontrobersya. Dati, kumikita sila ng halos 40% ng kanilang pera mula sa pagbebenta ng lupa sa mga developer. Dahil bumagsak ang merkado ng mga ari-arian, bumaba ng hanggang 30% ang bentahan ng lupa sa ilang taon. Malaking bahagi ng budget nila ang nawala ron. Mga local government unit may utang na halos 9 na trilyon, walang kita sa bentahan ng lupa, kaya nahihirapan bayaran ito o pondohan ang mga pangunahing serbisyo. Marami ang nangungutang pa para lang manatiling operasyonal, na lalong nagpalaki sa kabuuang utang ng China. Nag-alok ng tulong ang gobyerno sa pamamagitan ng mga pautang o pagbili ng mga bakanteng apartment, ngunit hindi ito sapat. Noong 2024 inanunsyo nila ang $42 BB para bumili ng mga hindi nabentang bahay. Gayunpaman, sa 60 hanggang 80 milyong bakanteng apartment na nagkakahalaga ng trilyon-trilyong piso, parang naglagay ka lang ng band-aid sa nabaling binti. Naghihirap ang mga local government unit at ang kanilang mga problemang pinansyal ay nagpapahirap sa buong bansa. Isa pang malaking issue ay kung paano pinapaligalig ng krisis sa real estate ang tiwala ng mga tao. Sa China, ang pagkakaroon ng sariling bahay ay hindi lang tirahan, kundi simbolo rin ng katatagan. Nang bumaba ng 20% ang mga presyo noong 2024 sa loob ng 13 buwan, naramdaman ng mga tao ang pagbaba ng kanilang yaman. Dahil dito, mas kaunti ang ginagastos nila sa mga bagay tulad ng kotse o damit na nakakasama sa mga lokal na negosyo. Bumaba ang paggastos ng mga mamimili dahil sa mahigpit na lockdown ng coronavirus disease na tumagal hanggang 2022. Dahil sa pagbaba ng halaga ng mga bahay, mas pinipiling ipunin ng mga tao ang kanilang pera ngayon. Ang mga negosyo, lalo na ang maliliit, ay nagsasara at nawawala ang mga trabaho. Kalahating milyong trabaho sa real estate ang nawala mula 2020. Ang mas kaunting paggastos at trabaho ay nagpapabagal sa paglago ng ekonomiya, na nagpapahirap sa pagbayad ng utang. Parang paulit-ulit na siklo lang. At ang gulo sa real estate ay may kaugnayan din sa mga bangko ng China at sa shadow banking system na nagkakahalaga ng halos 3 trilyong dolyar. Ang mga shadow bank ay di opisyal na nagpapautang na nag-aalok ng mataas na panganib at gantimpalang investment. Kadalasang may kaugnayan sa real estate. Kapag hindi nakabayad ang mga developer, nalulugi ang mga shadow bank at ang mga nag-invest sa kanila. Noong 2023, ang Zhongrong, isang malaking trust firm, ay hindi nakabayad sa mga produkto nito na nagdulot ng takot sa buong sistema ng shadow banking. Nahihirapan ang mga bangko dahil marami silang pinautang sa mga developer at lokal na pamahalaan. Pag maraming hindi nabayarang utang, baka maubusan ng perang maipapautang ang mga bangko na lalo pang magpapabagal sa ekonomiya. Mahigpit ang kontrol ng gobyerno sa mga bangko, kaya malabong tuluyang bumagsak ang mga ito. Pero totoo pa rin ang pinsala at nadadagdagan pa ang utang. Bukod dito, hindi rin nakakatulong ang populasyon ng China. Mabilis na tumatanda ang bansa at mas kaunti na ang mga batang bumibili ng bahay. Bumabagal na ang urbanisasyon, kaya hindi na tulad ng dati ang demand para sa mga bagong apartment. Napakaraming bahay ang ipinatayo ng mga developer dahil sa inaasahang paglaki ng populasyon, ngunit ngayon ay sobra na ang supply. Ang 60 hanggang 80 milyong bakanteng apartment ay nagsisilbing paalala na ng utang ng bilyon-bilyon ang mga developer para sa mga proyektong hindi kinakailangan. Dahil sa labis na supply, mababa ang presyo na nakakasama sa mga developer, bangko, at may-ari ng ari-arian. Isa itong estruktural na problema na hindi agad mawawala. Nahihirapan resolbahin ang krisis sa utang dahil walang mabilis na paraan para pataasin ang demand. Malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng China. Hirap ang mga bangko. Nagpautang sila ng bilyon-bilyon sa mga tren at kumpanyang pabahay na inaasahang magbabayad. Dahil nalulugi ang mga tren at natigil ang mga housing project, may hawak na pautang ang mga bangko na maaaring hindi na mabayaran. Halimbawa, ang Industrial at Commercial Bank ay nagpautang ng 500 bilyong yuan sa mga proyektong rails at ngayon ay nahihirapan silang mabawi iyon. Ibig sabihin na nito, mas kaunti ang perang maipapautang ng mga bangko sa ibang negosyo tulad ng tindahan ng pansit o pabrika ng bisikleta na nagpapabagal sa ekonomiya. Noong Mayo, 2025 inihayag ng China ang plano nitong maglabas ng 500 bilyong yuan, humigit kumulang $68 bilyon, sa espesyal na sovereign bonds para palakasin ang kapital ng pinakamalalaking bangko at suportahan ang pagbangon ng ekonomiya. Dahil malaking bahagi ng China sa pandaigdigang kalakalan, naaapektuhan ng mga problema nito sa pananalapi ang lahat.
Malaking epekto sa pandaigdigang kalakalan ang mga problema ng China sa utang bilang sentro ng pagmamanupaktura sa mundo. Kapag ang mga problema sa utang ay nagdulot ng pagsasara o pagbawas ng operasyon ng mga pabrika, maaantala ang supply chain sa lahat ng dako. Magkakaroon ng problema sa supply ng mga produkto ang mga tindahan sa United States at Europa kung hindi makapag-export ang mga pabrika sa China. Makikita ng Timog Korea at Hapon na bumababa ang kanilang export sa China kung humina ang demand nito sa mga produktong binibenta nila. Ang mga bansa tulad ng Australia at Brazil na nagsusupply ng mga hilaw na materyales gaya ng iron ore at soybeans ay naapektuhan din kapag bumabagal ang ekonomiya ng China. Ang konstruksyon at pagmamanupaktura sa Beijing ang nagtutulak ng demand, ngunit ang krisis sa utang ay maaaring magresulta sa mas kaunting bibilhin ng China. Suriin natin ang mga pamilihang pinansyal kung saan ang utang ng China ay nagdudulot ng malaking panganib. Ang mga mamumuhunan mula sa United States at Europa, kabilang ang mga pension fund, ay naglagak ng bilyon-bilyong piso sa mga kumpanyang real estate ng China. Kung hindi mababayaran ng mga kumpanyang iyon ang kanilang mga utang, malaki ang lugi ng mga mamumuhunang ito. Aktibo rin ang mga bangko sa China sa pagpapautang sa mga proyektong mataas ang panganib, gaya ng mga proyekto ng lokal na pamahalaan at real estate development. Kung hindi mababayaran ang mga pautang, posibleng kumunti ang perang maipapautang ng mga bangko kahit sa mga negosyo sa labas ng China. Maaaring humantong ito sa mas mahigpit na pagpapautang sa mga kumpanya na magpapahirap sa daloy ng pera sa mundo. Ito ay reaksyon na nagpapalaganap ng presyur sa pananalapilang pa sa China. Talakayin natin ang mga umuunlad na bansa na konektado sa Belt and Road Initiative ng China para malaman ang sitwasyon sa labas ng China mismo. Nagpautang ang China ng malaking halaga sa Sri Lanka, Zambia at Pakistan para sa pagtatayo ng infrastruktura tulad ng mga daungan at kalsada. Kung ang krisis sa utang ng China ay magpapahina sa kakayahan nitong punduhan ang mga proyektong ito o magbigay ng bagong pautang, maiiwan ang mga bansang ito na hindi natatapos ang kanilang mga proyekto. Hindi nagamit ang mga hindi natapos na proyekto para mabayaran ang mga utang. Kadalasang mabagal ang China sa pagpapatawad ng mga utang, kaya lumalala ang kalagayan ng mga bansang iyon. Kapag nahihirapan ang maraming bansa sa ekonomiya, humihina ang pandaigdigang paglago dahil hindi makakatulong ang mga naghihirap na ekonomiya. Kaya, kita mo, madali talagang maging pandaigdigang problema ang krisis ng China. Maaaring pahinain ng China ang yuan upang mas maging mura ang kanilang mga inaangkat kung mapilitan sila. Maaaring magdulot ito ng mga alitan sa kalakalan dahil maaaring ibabari ng ibang bansa ang halaga ng kanilang pera bilang tugon. Magdudulot ito ng magulong kalagayan sa kalakalan. Ang pagtutulak ng China na magbenta ng dekuryenteng sasakyan at baterya sa ibang bansa ay nagdudulot na ng tensyon sa Estados Unidos at Europa. Ang mga sigalot na ito ay lalong nagpapahirap sa global na kalakalan. Kaya, para balikan ang malaking tanong na sinimulan natin, ano ang ginagawa ng China para pigilan ang krisis sa utang na ito na maging isang sakuna? May ilang kalakasan ang China na pumapabor sa kanila. Una, karamihan ng kanilang utang ay utang nila sa kanilang sarili. Mga bangkong Chino ang nagpapautang sa mga kumpanyang Chino, kaya mas may kontrol sila kumpara kung umutang sila sa Pransya o Hapon. May 3.2 trilyong dolyar din silang cash reserves, malaking tulong yon. Maingat rin ang gobyerno. Natuto mula sa krisis pinansyal noong 2008 kung saan ang labis na paggastos ay nagdulot ng mas malaking utang. Ang pagtulong sa mga bangko na makapagpautang pa ay sa pamamagitan ng pagpapababa ng interest rates at pagdagdag ng pondo sa kanila. Ito ay nagpapanatili ng paggalaw ng pera para sa mga negosyo at tao. Ang China ay nagsusumikap din upang maituwid ang pagbagsak ng real estate. Ilang taon na ang lumipas, mahihigpit na patakaran ang nagdulot ng pagbagsak ng real estate, kung saan ilang kumpanya ang nalugi. Ngayon, ang China ay niluluwagan ang mga patakaran at binabaan ang mortgage rates upang mapalakas ang bentahan ng mga bahay. Hinihikayat nila ang mga lungsod na bilhin ang mga hindi nabentang bahay. Ngunit hindi ito masyadong naging matagumpay. Hinahayaan rin nila ang ilang kumpanya na mabigo sa kontroladong paraan upang maiwasan ang mas malawak na pagbagsak. Ang layunin ay patatagin ang sektor ng ari-arian ng hindi ito nakakababa sa ekonomiya. Isang malaking problema rin ang mga lokal na pamahalaan dahil sa laki ng kanilang inutang na madalas ay itinatago nila. Pinaiigting ng China ang pagpapatigil sa mga nakatagoong pautang na ito. Ginagawa itong malinaw na mga bono na mas madaling subaybayan at pamahalaan. Hinihikayat din nila
ang mga lokal na pamahalaan na maghanap ng alternatibong mapagkukunan ng kita dahil hindi na mabisa ang pagbebenta ng lupa sa kasalukuyang sitwasyon ng real estate market. Mahirap ang pagbabagong ito dahil nangangailangan ng oras at maingat na pagpaplano ang paghahanap ng bagong pagkukunan ng kita. Nagsusumikap din ang China sa pangmatagalang pagbabago sa kanilang ekonomiya. Gusto nilang hikayatin ang mga tao na gumastos pa sa pamimili at mga serbisyo imbes na umasa lang sa pagtatayo ng mga pabrika at kalsada. Ngunit dahil maraming may utang at nag-aalala sa ekonomiya, mabagal ang pagbabago. Malaki ang puhunan ng gobyerno sa teknolohiya gaya ng artificial intelligence at berdeng enerhiya. Ang mga industriyang ito ay para pasiglahin ang bagong paglago. May potensyal ang mga ito, ngunit hindi pa sapat para lutasin ang mas malalaking problema sa utang. Pilit pinipigilan ng China ang sobrang pagbagsak ng presyo upang maiwasan ang paghihirap sa pagbabayad ng utang. Nagdaragdagno sila ng pera sa ekonomiya para mapanatili ang presyo ng maingat. Itinutulak din nila ang pagbebenta ng mas maraming produkto tulad ng mga dekuryenteng sasakyan at baterya sa ibang bansa kahit na nagdudulot ito ng mga alitan sa kalakalan. Ang pagbalanse nito ay mahirap. Panatilihin ang malakas nilang ekonomiya nang walang bagong suliraning lumalabas sa loob at labas ng bansa. Ang krisis sa utang ng China ay malaking balita at ang high-speed na tren ay maliwanag na babala. Itinayo ang mga ito para magmukhang kampiyon ang China, ipinamalas sa mundo ang mga kaakit-akit na lungsod. Ang $1 trilyon na gastos, kalahating bakanting mga bagon, at mamahaling tiket ay nagpapakita ng resulta ng paghabol sa pangarap ng walang maayos na plano. Dagdag pa diyan, ang mga bangkaroteng kumpanya ng pabahay, mga lungsod na lubog sa utang, at mga delikadong pautang ay nagsisiksikan na parang isang marupok na tore ng baraha. Nakikipaglaban ang gobyerno, ngunit ang panahon lamang ang makapagsasabi kung malalampasan ng China ang magulong suliraning ito. Subaybayan ninyo ito dahil ang mga susunod na kilos ng China ay maaaring makaapekto sa presyo ng susunod ninyong laro o sa trabaho sa inyong bayan. Salamat sa panonood.